handling crisis righteously. Kana bang daway ta mo handle sa ato ang mga problema, mga crisis sa kinabuhi. Katong magpabilin ba ang pagkamatarong sa sulod nato? Because sometimes when we face problem, mawala usahay ang righteousness. Mugawas ang personality nato. Which is ang atong personal behavior, dili gusto, dili na mao ang behavior nga gi-expect sa Ginoo sa atoa. No? Mao na gusto nako karong hapon nga gamiton kini-experience ni Job. Kung doon na may dakong problema sa story na ako ang nabasa sa Biblia, si Job ang dunay usa ka dakong problema sa tawhanon. No? Mao na nga gusto na kong gamiton ni aron tan-aw nato paano ni Job gihandle ang iyang problema nga wala siya nawala sa presensya sa Dios. Kining duha ka passage nga gusto na akong basahon karon, mao lang ni ang iyahang mga statements along or in the midst of the crisis sa iyang kinabuhi. In Job chapter 1 verse 20, basahon ako. Niingon siya sa Bisaya translation, pagkadungog niya adto ni Job, nitindog siya o gigisik niya ang iyang bisni, unya gikiskisan niya ang iyang ulo o mihapa sa yuta o misimba sa Ginoo. In Job chapter 2 verse 10, maupod ni ang giingon. Mitubag si Job, mao kanay pinulungan, ang imong pinulungan sa laing translation, sama sa pinulungan sa usa ka babaeng buang-buang. Udawat ng baday kita sa mga maayong butang o dilig sa mga dautan. Mao nang niingon si Job, bisan pa ni adtong mga butanga, wala si Job makasala sa Ginoo. Mao ni karon ang tan-aw nato. And this passage shows us nga ang Ginoo nagtan-aw ra sa atoa sa tanang panahon. Nakita sa Dios ang atong mga hilak. Nakita sa Dios ang ato ang pagbaguod sa mga problema. Nakita sa Dios ang atong kalipay. Nakita sa Dios ang ato ang mga kasakit. Nakita na tanan sa Ginoo. Doon ay nangutana sa ako, estudyante na ako sa Bible School, Sir, ano kinahanglan pa manuwang po? Nakita naman na sa Ginoo. But the Psalm says, we need to express in our mouth. Kinahanglan, isulti na ito. But also, the passage proves na naa siya sa tanang panahon. Diyan sa ito ang kinabuhi. In verse 8, kung imuhang tanaw, asukdo na ito sa istorya, wapo kay istorya ang libro ni Job. In verse 1, hangtod sa verse 13 hangtod sa 19, na din niya ang story. Pero sa dili pa ang 13, ang 1 to 12, na din niya ang story. Na ay tigom sa mga langit nung binuhat dito sa kalangitan. Samtang nagtigom sila, naalingatan sa Diyos na naapod dito si Satanas. No? Kato ang mga Bible readers, ibaluta sa story ani. And to make the story short, inuor sa Ginoo si Satanas. Uy, Satanas na ang lagi ka, asa man kagikan. Tubag si Satanas ay dito sa kalibutan ko, nagsuroy-suroy. I remember this statement of God. Nakita ba nimo ang akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabuutan og matinumanon. Wow! Dili ko nagkuha og usa sa mga reflection sa ako ang kinabuhi. Gusto na ko i-share sa inyo ani. For example, magtigom karon ang mga langit nung binuhat. Unya makit-an sa Ginoo si Satanas dito, unya pangutanang asa kagikan. Mayon sa kalibutan. Nya mayon ang Ginoo, nakita ba nimo ni isulti ang imong pangalan? Walay sama kaniya kabuutan. Ang buti pasabot is gipasigarpo sa Ginoo ang kinabuhi ni Job. Usa siya kataong matarong, matinumanon. Siguro walay tao nga pares kang Job karon sa tubangan sa Ginoo sa ato ang level. I don't know kung makapasigarbo ba ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Mao na ang ginalong na kuno.
Dili man siguro ko makatupong. Pero ang desire Ginoong Diyos nga unta, mahimo na ko katong pila ka mga butang nga nahimo ni Job, nga nahimo gipasigarbo nimo siya sa atubangan sa Yahweh. Doon ay danger diri kung ipasigarbo ka sa Ginoo. Doon ay danger. Remember, Satan is wise also. Niingon si Satanas, matinumanon lang, nagigihatagan manimog tanan niyang kalipay. 7,000 ka mga kamilyo, mga karnero. 3,000 ka mga kamilyo. Kinintos ka parisan sa mga baka. Kinintos ka mga babaeng asno. Ihatagan manimo siya. Kuhaan na na. Di pabihaan ka alam. Tanawa, wise kayo ang yawa. Niya. Niingon ng Ginoo, sige. Nakipagin ng Ginoo. Kuha. Pero, ayaw siyang hilaptin. Ayaw siyang hilaptin. Ang conversation tali sa Diyos o kang Satanas na himong collateral damage si Job. Kuha na to. Pero nakasiguro ang Ginoo nga bisag kung siya'y buhato ni Satanas, dili mo biya si Job sa iyahang Diyos. Make the story short, in verse 13 hangtod sa 19, Job lost everything he possessed. Basahon ako. Samtang magbasa ko ni isipa nga ikaw si Job, kung unsay imong bation. Okay? I-consider nga ikaw karon si Job. Unya, pangutan na imong kaugalingon, unsa man gyud ako mahimo. Okay? Ingon ang verse 13, usa ka adlaw, samtang nagkumbira ang mga anak ni Job sa balay sa ilang kamagwangang igsuon, may tao nga miadto kang Job ug nagbalita. Nagdaro ang imong mga baka o nanapsab ang imong mga asno, duol kanila. Sa dihang kalit, kami gisulong sa mga Sibihanon. Gipaguyod nila ang mga hayop o gipamatay ang imong mga sulugoon. Ako ra gay nabilin, nakaikyas sa pagsugilon kanimo. Una-una nga ikaw sigo kung sa imong bation. Wala pa gani in verse 15, no? Verse 16, samtang nagsulti pa ang maong tao, may laing tao, duha nga miabot ug nagbalita, naigo sa kilat ang imong mga karnero ug ang mga magbalantay. Ako nalay nakaikyas ug nagsugilon kanimo. Duha na. Sa wala pa si verse 17, no? Samtang nagsulti pa siya, may laing tao na usab nga miabot ug nagbalita. Gisulong kami sa tulo ka grupo sa mga kaldihanon. Gipangawat ang imong mga kamilyo. Ipamatay ang imong mga sulugoon. Ug ako lay nakaikyas sa pagsugilon kanimo. See? Samtang nag-istorya pa siya, may lahi na usab nga maniabot nga nagbalita. Samtang nagkumbira ang imong mga anak dito sa balay sa ilang kamagwangang igsuon, kalit lang nga mihapak ang kusog nga hangin gikan sa disyerto ug nabungkag ang tibuok balay. Natumpagan ang imong mga anak ug nangamatay. Ako ray nakaikyas sa pagsugilon kanimo. Unsay imong gibati? I-consider nato nga ikaw siyo unsay imong gibati. Tanan nga imong gipundar nawala sa usa lang ka pagpamilok. Lakip ang imong mga anak nawala sa usa lang ka pagpamilok. Siguro mo ingon ta, asa man ang Ginoo. Nangalagad naman unta kung anong ihunani man ang nahitabo. Mo na'y kasagaran na itong madungog. Nga mo imong himuong rason. Kung sa tagsimba, wala magyapo yung puslanan sige tagsimba. Nahimbis kay panalangin na tas Ginoo, nawala man hinuon tanan na itong gipundar. Mo na'y konsepto na to. Verse 20, ang sige sulti ni Job. Pagkadungog niya ito ni Job, mitindog siya o gigisik niya ang iyang bisti. Unong sa taliha kanali. Unsa inyong interpretasyon? Nagmaoy si Job, unsa? Gigisik niya ang bisti. Inanap man na karon sa ato ang panahon karon,
mura pwede na ito interpret nga nagmaoy siya tungod sa problema. Pero kung mubalik ta sa ilahang panahon kaniadto, ang paggisi sa sinina, ang pagkiskis sa ulo o paghapa sa yuta, simbolo nga siya nagsubo. Gikasubo niya ang tanang nahitabo nga sa usalang nga pagpamilok, nawala ang tanan niyang ipunda. Nawala ang tanan niyang katigayunan, lakip ang iyahang mga bata. Pero paminaw, verse 21. Miingon siya, natawa ako nga hubog. Natawa ako nga walay dala. Mamatay usab ako nga walay dala. Wow. Ang Ginoo mo ay naghatag. Kung ang Ginoo mo ay magkuha. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Pagkahimo paghatag sa pagdahig sa ngalan sa Ginoo, taliwala sa wala na'y nahibilin sa ito ang mga ipagpundang ng katigayunan. Makadahig paghata sa tubangan sa Ginoo, nga nahurot ng kamatayan nga ito ang mga anak. Dili palang dugay, gilubong na mo si Mrs. Kalawin. Atong niyaging paghapon. Every night, naman ko dito tungod sa ang Lapan Alliance Church usa sa mga gipunda ni Mrs. Kalawin kaya naman dito ang ilang property. Yes. Patay doon ang ko'y ka-istorya usa sa iyang mga anak. Story. Dili po tayo gusto kuhaon sa Ginoo si Mama. Si Mama nagpunda. Wala masayang sa iyang kwarta, gitabang sa mga tao, gitabang sa ministry. Ikuha man Ginoo si Ginoo si Mama. Sakit para sa mga gusto. Habi na mo siya misulti sa iya. Mas may gusto ni mo mahitabo. Gusto mo na ako magpabilid si Mama. Ako, Brad. Kanang imuhang gusto samara na ikaw ang nagpaantos sa imong Mama. Kang imong pag-ampo sa Ginoo nga magpabilin pa siyang buhi. Buhi man tuod siya pero nag-antos siya sa kasakit. Sa iyahang mga tiil, sa iyang tibuok lawas. Malipay ka na makita siya magsigatos. Ikaduha. Ang Ginoo mo ay naghatag sa iyang kinabuhi. O ang Ginoo mo ay magkuha sa iyang kinabuhi. Wala siya nadala. Ang bugtong nadala ni Mrs. Kalawin, ang pila ka piraso sa mahogani nga tabla na mo gihimo niyang lungon. First time na ako nakakita o minatay nga gipreser, abi na ko karne ray pwede gipreser. Nagwali ko sa iyaha sa second night dito sa Woodhaven. Ako asa si nanay, Kuya Boy, kay mura ramang may mga insulto. Kada nasa freezer ako, abi na ako og barilis na naadiha. Paghikap na mo, nihikap yung si Mrs. Pug na, yung freezer, yung siya nga freezer. Ako nga nung gisunod man yung freezer na. Wala din yung ibalsamar, sige pala sa mama. Kaso kay wala pa na human, ang lungon nga mo ang ipahimo. Bukadra ang kamot ni Mrs. Kalawin. Yung dako, grabe, kwarta, dagat sila kwarta. Pagkayong kumamura na sila o secret millionaire. Sige, may istorya sa pipilata mga members sa church, nakabantay sila na ang kamot ni Nanay Iska, ipabukhan na dito sa gilid. Nayo sa kastorya. Nayo sa katao ng bilyonaryo. Gani, maabot ng trilyon, pila ka trilyon ang ihang kwarta, dili lang bilyonaryo siya. Pagsakit niya, patawag niya ang ihang abogado. Ingon siya siyang abogado, please, kung ako ang mamatay, pahimuay ko lungon nga unique. Bangagi ang isig kadaplin. Kunya, kung mamatay ko, isulod ko sa maong lungon, may pagawas ang akong kamot. Sige, una-una ang abogado, nga nung ipagawas man ang imong kamot, sir, sige lang, ipagawas lang ako kamot. May bawa na nanimo niya. Paghapit na gid mamatay ang mga tao, gikulit siya siya ang abogado. Sir, dili na ko tumanon ang imong isugo sa kuha. Kaya wala naman kay mahimo anak, kay patay naman ka. Kung dili nimo isulti sa kuha ang imong rason, nganong imong ipagawas ang imong kamot. Niya ipabukhad niya iyang kamot ipagawas dito. Niingon ang usa ka dato, gusto gyud kang masayon, mo ni nga ako gusto.
Gusto na ako ipagawas nimo akong kamot ka nakabukhan. Kay gusto na ako ipakita sa tanan nga magtan-aw o magbigil sa akong patay lawas. Nga sa bisan unsa nako kadato, wala ko bisan usang madala sa panahon nga mamatay ko. Si Job, nakasulti siya. Nataho ko nga hubo, nataho ko nga way dala. Siguro gikan sa pagsulat, gikan sa panahon nila ni Adan, hangtod sa ato ang panahon karon, wala tay mabasa sa record nga usa ka bata na tao nga nakadayaper na daan. Naka-shorts na daan, nakasilina na daan, wala. Walay dala. Huwag mamatay sa ta na walay dala. Mo ni ang rason yun. Mo ni ang iyang rason. Nabisan sa iyahang mga experience, he never commit sin against God. Wala yun siya. Mauna nga gipasigat po siya sa Ginoo kay balo ang Ginoo kung unsa siya ka matinumanon o unsa siya ka mahadlokon sa Ginoo. Iud ani si Job mo handle sa mga problema kag may man o dagko nga problema sa iyang kinabuhi. Kanunay niya nga gisalig sa Ginoo ang tanan nga mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Dili ta kasundog ato. Dili ta kasundog ato. Mansay singgit karon sa mga tao, tanaw kag telebisyon, maminaw kasi mo ang radio. Katong mga nangamatay, ang ipagpusil, mansay singgit, hustisya, hustisya. Si Mrs. Amad, magulang sa kuha ng utana. Kumusta nga to ang inso? Hantod karon nagsinggit o hustisya. Kung gusto nila, mahatagan sila hustisya. Pero si Job, wala magsinggit o hustisya, ano yung panahon na? Asa ang hustisya, Ginoo? Wala. Nga naman, tungod kay kahibalo si Job, na tama ang Diyos sa tanang mahitabo sa iyang kinabuhi. Every one of us has experience like this. Pero mas grabe ni kang Job. Huwag ang pangutana, paano na ito i-handle kaning mga problema, kaning mga kasukanan, kaning mga kasakit. Sama ba kang Job? Abisan aning tanan, kahimo pa pag-ingon, dalaygon ang halag sa iyo. Wala ba tayong mga pangutana? Ginoo nga nung sa ako man inahita ko. Ginoo nangalagan na ako. Ginoo matinumanon man ko nimo. Anong gitugot man nimo? Si Job wala yun. Tungod kay matod pa sa preceding verses, gihuman ako pagbasa ang libro ni Job. Ingon siya, wala ko hatagi sa Diyos kung katungod nga mangutana sa kung unsa ang mga panghitabo sa akong kinabuhi. Wala siya i-blame. Wala na siya yung mga tulo kasuod ng mga higala. Nibisita sa iya dito. Nakiramay sa iyahang mga problema. Within 7 days and 7 nights, nihapapon sila sa yuta, nilingkod po sila sa yuta, nilingkod sila sa abo, kiniskisa ng ilang ulo, gigisi ang ilang mga sinina. Niduyog sa morn, niduyog sa kasubanan. Niyo. Pero niabot ang panahon na nahimo silang mga gitawag o miserable comforter. Tungod kay kanunay na, pag inulso na, nakasala lagi kas Ginoo. Pag inulso na ba, di ba mapupunta na? And sometimes we have also became a miserable comforter nga to sa ato ang mga igsoon without knowing kung unsa ang iyang relationship. And that's the reason muna ang lesson na nagtutlo sa kwa nga dili ta pwedeng muhukom dayon sa ato ang isig katao. Okay lang, wala problema. Kung sa imong tan-aw, tama ka, sige go. Tungod kay ikaw lang ug ang Diyos ang nasayod niyan. Gani ang pasis nagsulti, mihapa siya sa yuta ug misimba sa Ginoo. My point is, dili rason o dili taangayan nga mobiya sa pagsimba kung dunay problema. Dunay mga kaubanan nato sa usahay sa mga kasimbahanan o lahi-lahi man tao sign word sa simbahan siguro, pero mao na ta Dios. Nga usahay sa panahon nga dunay problema, o ay sa tagsimba.
Makadungog lang usahay o sakit nga mga mensahe. Isipon na nga problema, paway sa tagsimba. Pero si Job, taliwala sa mga problemang niabot, wala siya muhunong og simba. Instead, may padayon siya sa pagsimba, may padayon siya sa pagdudod sa presensya sa Ginoo. Tungod kay wala sa paghunong og simba ang sulbad sa imong problema. Kung dili, naa sa imong padayon nga pagpakigsuon sa Dios. Mga nang kini nga mo ang grupo ni Pastora Linog na pursuer, nalipay ra pud mi nga na-appeal si Pastora Linog sa grupo. Ang amo ang concept, ang amo ang prinsipyo. Pursuer ang tawag, ginganlan na mo o pursuer kay bisan pag nagsakit ka, as long as kaya pa nimo mo drive sa imong motorsiklo, bisan pag ulan nga nagsakit ka, adto gyud ka, ipursu gyud nimo nga mo adto ka. Ngano man kay ang mo ang konsepto o prinsipyo, wala sa imong higdaanan ang kaayuhan nga imong gipangayod sa Dios. Tuwa sa grupo sa prayer. O na usahay ang mga tagalapan, matingala na sa ulan, kaayo gusto kayo ulan, asa man to sila sa pastor o si pastora. Tungod ang word nga pursuer. Pursue. Padayon siya ni simba sa Ginoo. Nayo sa katip. Ang tinuod nga pagsimba, ingon ani. Doon na tayo madunggan usay, di ko ganahan mo simba liha kay di ko ganahan sila first and worship, uga kayo. Diba? Madunggan ta. Di ko ganahan mo simba diha, di ko ganahan ng pastor na gwali. Murag walay kinabuhi. Muna konsep, tama ba? Di ko mo simba diha, di ko mo panalanginan. Wow, okay, naghandog dahil ka panalanginan ka. Direksyon, sultihan ta ka. Ang tinuod na pagsimba is not all about us. Dili para sa ato ba? Kung dili, it's all about Him. Amen. It's Yes. all about Him. Amen. Kung musimba ka, ayaw mag-ingon nga di, kung musimba diha kay di ko ganahan sa first and worship. Wala mag-ingon ang Ginoo pagsimba aron ganahan ka. Wala mag-ingon ang Ginoo pagsimba aron mapanalanginan ka. Wala mag-ingon ang Ginoo pagsimba aron ganahan ka maminaw sa wali. Ang tinuod nga pagsimba mao ang tinuray nga pagdahi o pagpasalamat sa buhi nato nga Dios. Kung nagsimba naman lang galing ka dinhi karon, tungod kay gusto kang mapanalanginan, gusto kang malipay sa mga activities, sa mga programa dinhi, no, igsuon sayop na nga klase sa pagsimba. Kay ang tinuod nga pagsimba, si Job, wala niya simbaha ang Ginoo aron tabangan siya sa iyang problema. Kung dili gisimba niya ang Ginoo, tungod kay angayan ang Ginoo simbahon, taliwala sa iyang mga problema. Ayaw atras. O, ito akong gingon kanina, statement ni, gamiton ako. O niyang statement ni Pastor Alino. Pasensya problema, kay dako ang akong Diyos. O, itong ganahan ko basa atong libro nga illustration ba, katong bata ba, di ba, kanang telescope. Pag inato ni mo na, dako itong dito sa tumoy, niya, diri kas gamay mo tanaw. Tingala ang iyang papa, kay hilig po sa bata, itong hilig siyang papa ba, gusto mo tanaw sa mga galaxy ba. Matingala ang iyang papa, nga ano man yung bataan eh, nga kada tanaw sa telescope, balihon man niya. Balihon niya ba, katong dito siya sa dako mo tanaw, di siyempre, parte ng gagmaya itong mga galaxy nga iyang makita. Ipungutan na siya siyang papa. Doon. Anong gibali man na nimo tubag sa bata pa? Dili ko gusto nga ang galaxy mas dako sa ako. Kinahanglan ako ang dako kaysa mga galaxy. Kaya ako'y nagbuot sa akong sarili. Ikaw mo tanaw ka sa galaxy, dako nimo dili nimo makita tanan. Bibali haragon pa, di ba makita nimo tanan? Ngano man kay mas dako ka kaysa imong pananaw. Imatan. Mo to yang konsepto, mao po na ang Dios. Mas dako ang Ginoo kay mong gialagan. Ayaw i-declare na mas dako ang imong problema. Ayaw gyud pag-ingon. Lord, dako kay kong problema gyud. Kay mura gi-declare nimo tubangan sa Ginoo. Kay nana nakagamay ang imong Dios, samantala dako ang imong problema. Walay problema na wala kasulbad sa Dios. Ayaw nana. Ipasikarbo sa Ginoo ang ato ang kinabuhi. Mao na siguro nga dili ta ikapasikarbo sa Ginoo kay kahibalo ang Ginoo nga mutakilid ta, mubiya ta sa iya. Yes. Mao nang wag yun siya nagpalit-alit pahambog sa ato sa atubangan ni Satanas kay
Kay balo siya, bisag kuhito lang kang Satanas, biyaan na nato siya. Pero si Job, mapagarbuhon ang Diyos. Kanisulti kang Satanas, nakitaan ba ni mo nga akong alagad? Masiro, uy, walay sama kaniya. Ha, pagkanindutan paminahon. Pero giingan sa Ginoo si Satanas, okay, kuha na. Pero, ayaw siya patiya. What I would like to express, kanang atong mga problema karon kahibalo ang Diyos na. Gitugot na sa Ginoo. Gitugot na sa Ginoo. Ubos sa usa ka kondisyon. Kahibalo ang Ginoo sa imo ug sa akong kapasidad. Sige ko ha. Pero tanaw sa Ginoo mura kung hutdon ni mura mubiya gini ayaw lagot da. Mao ang kondisyon ayaw lagot da kay balo ang Ginoo pag hutdon ni mura mubiya gid di ba? No? Oo na nakikondisyon ang Ginoo. Ka Satanas. Ang buti pasabot nga kanang tanang problema, kanang tanang mga kasakitan, kanang tanang mga kasubanan, kagulanan nga ato ang giatubang, nasayon ang Dios ana ug gitugutan niya si Satanas nga mohimo ni ana sa ato ang kinabuhi. Kung kayo maluwag, ito na magyapon ng concern sa Ginoo din. Ayaw siya pinagdi. Ikaluha, laing tigom na po sa mga kwan, no? Laing tigom na po sa mga langit ng binuhat. No? Sama sa samang pagkaagi, tuwag yapon si Satanas dito. Maugi hapon ang istorya, oy. Asa ang kagikan? Ato lang i-short nyo, ato aram ni. Ay, dito god sa kalibutan, nagsuri-suri na po ba? Ingon na po ng Ginoo niya. Nakita paghihapon ni mo sigo, ang ako malangay. Walay sama kaniya. Naingon na po si Satanas. Kaya wise lagi po si Satanas. Kaya gusto yun yan. Tanaw. Naingon na po siya sa oo, bitaw. Gikuha na tanan. Pero asa mo biya ni mo? Kung sa isang testa. Kaya wag man din patandog ang iyang lawas. See? Naingon na Ginoo, sige. Tandoga ang iyang lawas. Pero, ayaw siya patiya. Another collateral damage na po nahitabo kang hope. Ayaw siya patiya. Diya-diya, bibiya si Satanas, tubangan sa Ginoo. Niadto kang hope, o gihatagan si hope sakit. Hubag-hubag, namatod pa sa kulong niya. Gikan sa iyang lapalapa, hangtod siya ulo ang hubag-hubag. Kung ato ang tanawon, ang chapter 2, verse 1 to 9, samtang naglingkod si Job dito sa abo, nanaanay daghan kaayo mga hubag, niingon siya, nakuha siya atong tipak sa kulon, ug mo iyang ikagis dito sa iyang mga hubag-hubag. Usa pa ng kintong sa Bisaya? Sangla. Yan. Sangla. Nakabaton siya sakit nga makatakod. Kita usahay sa panahon ng magkasakit na daghan, nakaitag himo. Dagan na ta atong mangluwa. Wala man to'y epekto. Pero kung dili makapanutras itong mga mangluwa ay, anong maulian yun ka to? Maunay kanunay na akong gisulti sa mga members sa naman. Ano man na ako yung may experience before I became a pastor. Sa Kristan ko sa ako ang mahan nga kwak doktor. Paguling sa pasyente, naingon siya, wala may mangingilan kung wala'y magpailan. Di ba na? Naabot na sa matalam, naabot sa mlang ang pangalan sa papa nga epektibo kayo, maayo kayong manambal sa iyo. Ang concept na rin hinani. O ni ang logic. Naasa imo hamunahuna na kung matambalan ko ni Jim, ayun ko. Pag-abuti mo dito sa iya ha, pag matambalan ka, bisag unsa na isagot ko haon dito, dapat sa imo ha. Uy, naulian ka nga naman, tungod kay maunay imong pagtuo, nga kung kinitawahan na ang mutambal sa imo, maayo ka. Ang Biblia mo, magyapon ng isulti. Kung makahikap lang ko sa sit-sit sa sininaan ng tawana, maulian yun ko. Unsa may mahimo sa sit-sit sa sinina? Dili ang sit-sit sa sinina ang nakaayo sa babae nga nag-bleeding within 12 years. Kung dili ang iyang pagtuo na kung makagunit ko ni ana, maulian yun ko.
O na ginayon ako sa ilaha. Kanang manghimala. Iatik na gyud mo ana. Ngayon na ito ako mahal. Sige ko paminaw dito sa kwarto. Ay, tinuod yun kay mo ba yung kasagaran tayo? Basta mo ato kang mananambal. Ang findings unsa? Gidautan. Ha? Gidautan. Pagdaot ani, ikapon ang pulso. Pulso dis kamot, pulso diri. Tanan pulso hikapon. Samtang maghikap sa pulso, maingon dahil akong papa, gidautan yun dahil kami sis. Misis, ingon siya. Ayaw kayo kumpiyansa lakaw-lakaw, labi na kung hapon na, diha sa inyo ang likod sa inyong balay na nahin akong bato. Maingon dahil ito ba, tinuod, bitaw. Dito mo kukus na kong bato. Masa may psychological explanation. Bisan asa ka mo adto na ay dagkong bato. Tama? Mo na gigamit nila nga dili ma-repute sa ilahang mga pasyente. Mrs. Ayaw kay kumpiyansa dulo lang ng imong silingan nga itumon nga kanang kuluton gani diha. Kay bisan asa ka na ay itom ug na ay kulot. Mo na explanation ano kay maluko kay mao na ginahimo. Unya mo tuo po dayon sila. Karon tuo ka nga maayo kang tambalan ta ka tambalan. O tuo ko. Tambalan naayo kay nga malituo man. Mo na siya ang pila ka mga butang og inuntod. Tanaw na to logic siya. Pero si Job, wala siya maluwa. Nibarog si Job, taliwala sa mga miserable nga pagkumport sa iyahang mga higala. Nakasala lagi ka, Brad. Bay, nakasala lagi ka. Pangayo pa sa ilo sa Ginoo. Nung ligon si Job, nung mubarog, wala ako makasala. Gani kung imong tanawon sa matag, bangkiti sa iyahang mga anak. Pagkaugma, maghimo si Job ug halad nga sinunog sa tubangan sa Dios. Ug mangayog pa sa ilo. Pamasin nga ang iyang mga anak nakasultig dautan batok sa Dios. Iyon na anak ka matarong si Job. Pero nga naman niabot ang pagtok, ang punto nga nawala ang tanan niyang mga katigayunan, hangtod ang iyang pisikal na lawas nagkasakit pa. Tungod kay gipasingkarbo siya sa Dios. Nakita sa Dios unsa ka inuntang genuine, unsa ka tinuod ang iyang pag-alagad sa Ginoo. Sa ato ang mga balatian pisikal, isag-asa naman lang tinuotan mo daw. Pero usa naman yun ang biblical advices, doktor yun. Doktor yun ang pinakatama ng luulan nato sa panahon na mag-isgot ta sa pisikal na aspeto sa ato. Ay mga pisisya, sila lang ang itagaan o katugod kay nagtuon sila mahitungod sa ato ang lawas. Kung sa may mahimuan ng mga kwak doktor, ang uban ganyan na gani grado. Pangilan ragyod na tanan. Mao nang si Job kung ato ang tan-awon wala siya. Now karon in chapter 2 verse 10, wala na gyud siya laing alas unta. Wala na gyud siya laing alas. Iyahan na lang asawa kay duha naman gyud sila, di ba? Kita ang mga magtiayon, magka-problema man ta, biyaan man ta sa ato ang mga igsuon, biyaan man ta sa ato ang mga anak. Manang na ako'y nabasa sa Facebook, ipasa na ko sa ako ang mga higala. Pasag nilang ng kakulit sa imong mga anak, pasag nilang ng kahilagon sa imong anak, kay moabot ang panahon, mingahon ka anak, kung mga minyo na silang mga wala na sa imong poder. Biyaan man ta anak nila. Ang asawa ra yun, ang magpabili. Pagkahinom daw ko kang Reverend Adonis Limao. Samtang ihaya siya dito sa matanaw ng eulogy si Mrs. Ingon niya ang asawa. Daghang panahon dito sa ospital nga siya rin naghilo sa tibok lawas ng gusto. Naay mga higayon nga batiyo ni pastor ang gusto siya magbawas, makabawas na sa sayahang diaper. Si Mrs. ang iyang mga anak gaspuso. Pero si Mrs. wala pa yung gloves. Trapo dito, hugasan. Nga naman, tungod kay ang asawa na lang yung unta, ang tsansa ni Job, diri karon nga muhatag o kumport sa iyaha. Asawa na lang yung talihog, ang kakuhaan niyang hugot, aron makapadayon siya na kasi kusog na muatubang aning dagkong problema nga niyabot siya kinabuhi. Pero siya gisulti sa iyang asawa.
Magsugod ta sa verse 8. Iyon ang verse 8, nagkuha si Job o buak nga kulon o gikagis sa iyahang hubag samtang naglingkod siya sa amo. Giingnan siya sa iyahang asawa, magpabilin ka pa ba ihapon diha sa imong Diyos? Panghimarauta siya o kamatay. Imbis na itong mga comforting words na gusto niyang madumugikan siya asawa, lahi. Isugo na hinoon nga panghimarauta na, balikasa ang imong Diyos, niya kamatay na. Grabe ang frustration kung atong tanahon. Grabe ang kasakit. Pero bisan ang tanan, nadingkamot si Job nga dili makasala. Sige. Kung sa ito ba ni Job? In verse 10. Ingon siya ang imong sinultihan sama sa sinultihan sa usa ka babaeng buang-buang. Sama sa sinultihan. Dili directly nga giingnan niya sa buang-buang, di ka? Nanuman tungod kay atubangan sa Dios, sala ang pagsulti diretso sa hinimo sa Dios, sa binuhat sa Dios nga ingon nimo buang-buang. Gi-appreciate manggaling sa Ginoo sa paghuman niya kimo. Nindo hingpit ug makapahimuot kanako. Siya mismo niingon nga nindot hingpit ug makapahimuot. Unya kinsa man ta? Nga ihalang kung hinimong nga moingon sa iyang binuhat, buang-buang ka. Mao na para sa pipila ka mga Bible commentators ang pagsultig buang-buang sa iyang isig kaingon according also to Matthew, salam sa tubangan sa Ginoo. Wala magpakasala si Job pinaagi sa iyang pagsultig buang-buang man dayong bayan ka. Niingon siya ang imong sinultihan sama sa sinultihan sa usa ka babaeng buang-buang. Kung adunay pipila ka mga butang dinhi nga kung akong tan-aw niingon siya, ang maayo lang pa di ay ang atong dawaton gikan sa Dios. Dili lang pa di kita mo dawat sa mga dautan. Usahay mo na gusto nato ba? Gusto nato nga tanan maayo, tanan maayo, tanan maayo. Lord, di ko gusto alam. Dili maayo. Gusto nato appreciation, di ta gusto og komentaryo. Di ta gusto critics. Mao na nga sa Alliance doon ay gina-schedule every month of August. Doon ay gitawag og Pastors Appreciation Sunday. Kung kanang panahon na tanan mga membro nga gusto musulti sa ilahang eulogy kang pastor, eulogy na nila kang pastor. Eulogy man tawag anak. Kay kini si pastor, believe kay ko ni pastor, inani. Appreciation. Kaya una ra bagyo mo appreciate sa mo ha. Katong kusugo kay mo komentaryo sa mo ha, dili appreciation Sunday. Believe kay ko ni pastor, maayo ko ni, pero pagka magsimba, humas appreciation, tuo mga ng pastor. Ganako ng mata na. Muna ba? No? Pero maayo na lang. Lami paminaw ng appreciation. Lami paminaw na. Lami paminaw na maingon ka nga, paningkamot kaya na, nimo nili kapasagdan sa Ginoo. Lami paminaw na, ay murag makusgan po tagamay, taliwala sa problema. Pero kung ingnon ka, anong pabilit pa man ka ng imuhang simbahan? Anong na pa man ka diya? Diya, hawa diya. Why ayaw diya? Musamod ka ka-depress. O posibleng diya magsugod mo ingon ka, hindi na lang musimba. So, sultihan ta ka. Kalipay sa yawa ang tan-aw kang problemado. Mao na'y gusto sa yawa sa ato ang makita. Tagahaan pa tagdaghang problema. Pero ang Diyos gusto sa Ginoong makita na mahimo kang likon, mahimo kang malipay pagkakong sa Ginoo. O hinungdan na si Apostol Pablo nakasulat sa Roma 8:22 na all things work together. Nga naman, ang Job chapter 1 verse 8, naaaragod ang Ginoo nakakita sa tanan natong mga pag-antos. Pero gitugutan niya. Tungod kay nasayon siya na human niya na ay panalangin. Na ay panalangin. God allows everything happen in our midst. Sadness, happiness na, abundance, hardship, sickness, tanan. Kay malo ang Ginoo nga naay sakit ta kay gibati.
Kay balo ang Ginoo nga nasubo ka, kay balo ang Ginoo nga. Kay nungdog ko atong naay usa ka istorya. Ningon sa maayo kay may English akong tatay. Kaya nga naman, ipangutana sa maestra, tubag yun niya tanan. Sige, ipangutana sa maestra. Kung siya in English na nagsubukaw, nagsubo siya. Tubago na ako siya, kung pilit na mo si Lutan. Sige. Nahimo lang maluwas ang iyang tulog kay Higala. Kung si Hope ang mangayong pasaylo sa Ginoo para sa ito. Ang bote pa sa bot, gusto sa Ginoo i-raise pagbalik. Kung unsa man itong nadaot sa iyang pagkatao. Human, nakaampo si Hope alang sa iyang mga higala, gipauswag pag-ayo sa Ginoo o gihatagan og duple sa naangkon niya kaniadto. Unya ang tanan niyang mga igsuon, ang tanan niyang mga higala kanhi nangadto sa iyang balay ug nangaon uban kaniya. Gipadayag nila kang Hope ang ilang pahasubo tungod sa tanang kalisod nga gihatag sa Ginoo kaniya. Ug ang matag usa kanila naghatag og kwarta o singsing nga bulawan. Verse 12, busa gipanalanginan sa Ginoo ang misunod ng mga bahin sa kinabuhi ni Hope, labaw pa kay sa uno. Gihatagan niya si Hope og 14,000 ka mga karnero, kanhi 7,000. Gihatagan niya si Hope og 6,000 ka mga kamilyo, kanhi 3,000. Gihatagan niya si Hope og 1,000 ka parisan sa mga baka, kanhi 500. 1,000 ka mga babaeng asno, kanhi 500. Ug gihatagan usab niya kini og 7 ka mga anak nga lalaki ug 3 ka mga anak nga babae. Ang kamabuangan niyang anak nga babae mao si Jimena. Sunod si Kesa. Matod pa sa verse 16, ug gikan ni ato, gihatagan pa sa Ginoo si Hope og 140 ka tuig nga nagkinabuhi. Ug namatay si Hope nga tigulang na kaayo ug iya pang nakita ng iyang mga kaliwatan. And that's the reward of faithful servant. Mga igsuon, duha ka butang lang ang gusto natong madumog. Ug duha ka butang lang ang isulti sa Ginoo. Hindi kaputon niya sa paghukom. Una, ang pag-ingon. Dayon, sulod. Buotan o matinumanon. Ipasikarbo ka sa Ginoo sa tubangan sa daghan kaayong mga tao. Kugunta mauni ang ato ang madungog gikan sa Dios. Kaya ang ikaduhang pulong sakit alang kanan. Pahawa. Kaya wala ako makailangan. So, sakit kay nang papahawa sa kadugay na sa mga katuigan nga nangalakad kita sa Dios. Pag-atubang nato sa presensya sa Dios, ingnon lang kahawa niya kay wa ko kailan. Ang ato ang desire sa kinabuhi mo ang unta, ikapasikat po ta sa Ginoo. Dili ta pasulan sa Ginoo. Laing istorya, pangutana sa ako estudyante niyo sa sir, magbasol na yung Ginoo. Di ba perfect siya sa tanan niya gibuhat? Naku, magbaso lang Ginoo. Kung nalingon man ang Biblia, sir, na ang tanan gihimo sa Ginoo, perfect siya. Kinatakel na mo ang gisulat sa Genesis. Kung sa gihingon niya dito, nagbasol ko, naghihimo na ko ang tao. Nga naman, kay si Adan o si Eva, may supak sa suko sa Ginoo. Gibasulan sa Ginoo ang iyang paghimo sa tao. Sa ikaduhang beses, nagbasol ang Ginoo. Nagbasol ko, naghihimo na akong hari si Saul. Kung siya rason, kay gisupak ni Saul ang sugo sa Ginoo. Kung siya sugo sa Ginoo, hudda pamatay ang tanang mga Amerikano. Kung siya gihimo ni Saul, gibilin niya si Agag, ang hari. Gibilin niya ang mga tambok, karnero, mga baka. Ipangutana siya ni Samuel, o saan mo nang natingo? Mga tambok ka baka, kay buot na mo kinigihalat sa Ginoo ng Diyos. O ito rason ni Saul. Pero naingon ang Ginoo, nagbasol ko, naghihimo na akong hari si Saul. Nga naman, kay wala siya mutuman sa sugo. Ikatulo, nagbasol ko, nagipili na ako ng mga tawhanan na mahimong Kristohan. Pwede na ikaw, pwede na ako.
Ayaw paabutan nga magbasol ang Ginoo sa iyang paghimo sa imuha usa ka Kristohano. Sa panahon nga makahimo ta sa pagsupak sa sugo sa Ginoo, dunay posibilidad nga basulan sa Ginoo ang iyang pagkuha kanato gikan sa yanang sa kasalanan ug gidala diha sa hinlo nga presensya sa Dios. Ayaw paabutan nga mo ingon nagbasol ko nga gihimo na kong pastor si Dabo. Mo may kanunay na akong gibutang sa akong isip. Kanunay na akong gikalkit sa akong una-una nga di ko musugot, dili ko mutugot nga basulan niya sa Ginoo ang akong pagkapastor tungod kay ni supak ko sa kabubuton sa Ginoo. Sakit kay na. Kay moabot niya ang panahon nga mo ingon na Ginoo sa akong hawan. Kay wako kanila. Mga igsoon, isod ang experience. Nagipatagamtam sa Ginoo kang. Pero sigurado ang Ginoo kasabisan kung saan kasinatian ni Job. Kay balo ang Ginoo nga dili ug dili gyud mubiya si Job sa presensya niya. Kakita ang Ginoo. Ikaw ano man kay problema para sa Ginoo. Logic dili parehas kang Job ang atong pagtuo. Kay balo ang Ginoo nga mubiya kita. Wala ulatan niya hatagi problema para sa Ginoo. Ang Bible nagsulti. Buong ang Korintian sulat ni Apostol Pablo. Nga dili mo hatag ang Ginoo problema. Labaw sa imong kapasidad. Amen. Yes. Kay balo ang Ginoo. Hallelujah Ang for mabenta that. ka.